Inalaga ng Malacanang ang mga naging banat ni Vice President Sara Duterte patungkol sa umiiral na investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects na huli naman na daw. Giit ng palasyo, bago punahin ni VP Sara ang mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon, silipin niya rin muna ang sarili nilang bangko bilang ang kanyang ama raw mismo umaming kurap. Ang naging buweltahan ng dalawang kampo tunghayan sa report na ito. Maanghang ang mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte patungkol sa ginagawang investigasyon ng kasalukuyang administrasyon kaugnay ng mga anomalya sa pondo at flood control projects. Sa isang panayam pagkatapos mag-isang humarap sa budget deliberations sa Kamara nitong Martes, pinatutsadahan ni Duterte ang tila huli ng pagkilos ng gobyerno para tugunan ng isyu ng korupsyon. Partikular niyang pinuna ang mga desisyon at hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu at kinwestiyon ang pangangailangan pa ng pagbuo ng isang investigating committee, gayong alam naman na raw ng presidente kung sino ang dapat na panagutin sa mga anomalya. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng anong komisyon yan? Aksyonan mo kasi kaagad dapat yan. Ang mga banat na ito ng ikalawang Pangulo sinuklian ng Malacanang ng maanghang ding mga buwelta. Sa isang press briefing nitong Miyerkules, nanindigan si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro na may katuturan ang mga ginagawang hakbang ng Pangulo at nasa Vice Presidente na ang problema kung bubutasan niya ito. Una po, di po natin alam kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo. Matatandaan na sa layuning mas maimbestigahan ng mga anomalya at mapanagot ang mga sangkot dito, bumuo ang Pangulo ng Independent Committee for Infrastructure na siyang mangunguna sa pagsisiyasat. Ito ay bilang tugon na rin sa mga panawagan na sa labas ng Senado at Kamara gawin ng investigasyon bilang mayroon ng ilang mga mambabatas ang dawit sa aligasyon ng korupsyon. Pagdidiin ni Castro, hindi mantra ng Pangulo ang pagkakaroon ng madaliang investigasyon, hindi raw kagaya ng nangyari sa kampanya kontra droga ng nakalipas na administrasyon. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. Hamon niya kay VP Sara kung may plano siya para masawata ang korupsyon, dapat aniya ay in-advise niya na ito sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte na matatandaang nangako raw na susugpuin ang isyu ng korupsyon sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan. Ngunit pasaring ni Castro paano ito gagawin ni VP Sara gayong ang kanyang ama mismo ay umamin na siya ay isang korap na opisyal. Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. Ipinresenta ni Castro ang resibo ng aniyay pag-amin ni Duterte sa pagiging korap sa kanyang talumpati sa Philippine-Chinese Charitable Association noong 2017, isang taon mula nang maluklok siya sa pagka-presidente. Para sa EuroTV News, Mia Layagi, sumasaludo sa bawat Pilipino.